Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Yung wala pala tayo microphone, ang dami mo sinasabi. Oo nga. Ikaw ano? Ba't wala tayong mic? Hindi ako naglagay ng headset. Take 2. Magandang morning. Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Shoutout po sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon. Ang tanong, lahat po ba ng mga anak ay nagkasakit na? Ito-tawa mga nanay tayo, at diba? tatay, lahat po ba ng mga anak plinema na? Lahat po ba ng mga anak nagkasipon na po? Nako. Opo, meron na lahat? Okay. Pasok. Pasok ka na sa next round. Grabe, no? Nakakaloka. Nakakatawa Ano ba lang yun? Yung joke na yan kasi ang dami naman talagang nakapost na ganyan online. Correct. Kumusta naman yung mga anak nyo? May sakit na rin po ba? True. Lahat na po ba may plema, diba? Kumbaga parang tinatawa-tawa pero sa totoo lang para sa magulang. Napakahirap po talaga ng ganong klaseng eksena. Yung merong anak na may sakit. Totoo yun, no? Titigil ang mundo mo talaga, promise. Sabi nga natin yung simpleng sipon at ubo sa panahon ngayon, nakakapanik na siya. Correct ka. Di ba nung panahon natin, nung mga bata tayo, partner, nilalagnat na tayo, 39 point something na Correct. tayo. Pumapasok pa tayo. Nagkukumbulsyon nga tayo nun eh. Tapos tirik-tirik yung mata ko nun eh. Sabi sa akin nung jowa ko dati, nilalagnat ka ba? Hindi. Jowa mo? Ano ba pinag-uusapan? Nung bata ka ba o jowa? Hindi, nung nilalagnat ako. Anong tirik mata pinag-uusapan dito? I'm so confused right now. Parte medyo puyat ako. Ayusin mo. Ano? Kinukumpulsyon, tirik mata, tapos napunta sa jowa. Alam mo, iba ka lang mag-isip. Hindi. Ang pinag-uusapan natin, nung bata pa tayo, kinukumbulsyon na tayo. Paano napasok yung jowa? Oo. Nung bata pa tayo, nung panahon na may jowa ako, dati, nang nilagnat ako, kinukumbulsyon ako noon, partner. Kasi ang pinag-uusapan natin, mga anak natin. So yung bata mo yung mga 28, ganyan. Yung bata ka mga 25. Mga ganon. 16, okay, kasi ang pinag-uusapan ko 5. Alam mo yun? Ikaw na doon ka na, advance ka na kagad doon sa jowa. So nang bata-bata, ibig sabihin everyone in general. Kahit na anong edad natin noon, pre-pandemic o bago magkaroon ng pandemya, di ba? Pag nagkalagnat, kahit na medyo tirik mata na convulsion levels. Although hindi naman dapat. Kapag papunta na sa convulsion, syempre, dapat nasa ER ka na yan, di ba? Ibig sabihin, yung alam nating feverish tayo, parang okay lang, may mga nakakagimik pa, totoo, may mga nakaka-attend pa ng seminar, may pinipilit pang pumasok kasi required ang isang exam sa school, may mga ganon. Ngayon, hindi. May symptoms ka lang ng flu. Naku, nakakapanig na, nakaka-worry na ng matindihan, at hindi diba? ka pa napapasok na kapag ka ganon. Oo, iba na talaga sa panahon ngayon, lalo na ngayon, talagang bukang bibig ng mga nanay yan eh. Kumusta po yung anak ninyo? Kumusta po yung pamangkin nyo? Lahat ng mga bata sa bahay, may sakit na po ba? Correct, Iba totoo. joke siya pero nakakatakot siya kung Nakaka-stress siya kung tutuusin eh. Hindi siya nakakatawa. Pero alam mo yung para lang hindi ka mabaliw. Tawanan mo nila kasi lahat meron na. 'Di ba? Parang pag nagkwento ko yung anak ko nga may may ubuhay na ko yung anak ko din. Ganyan. Tapos yung kumbaga parang siya talaga sorry. Lumigay ako. Parang talaga, normal. Normal na, hindi magandang kind of normal. Yan. Totoo yun. Sa klase nga nung anak ko, partner, halos nangalahati yung pumapasok ng school. Ng eskwelahan. The rest, nasa bahay nagpapagaling kasi marami sa kanila ang may sakit. Totoo. So, ni-require nung school magsuot muna ng face mask ngayon. May ganun eh. Kasi di ba for a while, parang voluntary na lang siya. Kung gusto mo. Tapos ngayon, required na
ulit in some. Yung sa school nga ng anak ko, nag-health break. Kasi nga ang dami nagkakasakit. Mga ilang days din yun. Di, nung time na nag-health break sila, walang sakit yung anak ko. Nung natapos yung health break, saka siya nagkasakit. Alam mo yun? Delayed yung kanya. Hindi may sumabay ganon. sa uso. Hindi siya sumabay. Nakakalurke. Dito sa office natin, ang daming mesipon, ang daming may ubo. Pero pumapasok-pasok pa rin. Ay, naku, baka bawal. Party, wag mo namang i-announce. Baka bawal. Diba tayo nung nakaraang araw? Diba ikaw lang? Paus lang ako. Diba ilang linggo tayong inuubo. Totoo. Pero diba may mga ngongong pumapasok. Oo, pasok pa rin ang pasok. Ganyan. Kasi nagkakahawaan din kasi talaga. Ano siya? Tsaka plus the weather. Oo. Yung season. Plus yung lifestyle mo. Totoo. Kung ikaw ay puyatin, kulang sa lahat ng mga ng mga nutrients, kulang sa prayer. Kasi palakasan din po ito ng guardian angel. Yes. So kung kulang ka din sa prayer, nako, baka tamaan din. Hindi mo masasabi minsan, kahit ingat na ingat. Alam mo yon, yung madaming ganun yung ingat na ingat, tapos tatamaan pa rin. Alam mo kung kailan parang lumalaklak ka na ng mga 30 vitamins and minerals with lactobacillus shirota strain plus collagen. Alam mo yon. Saka patatamaan ng ubot sipon lagnat. Alam mo yun, parang, ba tinira ko na lahat, pati collagen. Diba? Hindi pa rin kinaya. May ganun kasi talaga. Ay, sana po kung sino man po ang member of the family who's not feeling well, ayan, sana po ay maging okay. At sana hindi magkaroon ng minsan, di ba yung nagkakaroon ng mga kakulangan sa mga particular na gamot. Natatanda mo yun, pag halimbawa sabay-sabay nagkakaroon na-experience natin lahat yan, ng pandemic. Sabay-sabay nating hinahanap itong particular na vitamin C, wale, itong particular na gamot sa lagnat, lahat out of stock, ganyan. Ang isang medyo na out of stock for a while, ewan ko, baka lang naman sa area lang naman namin, no? Baka hindi man talaga siya tunay na out of stock. Baka dalawang kanto lang naman. Yung pag nagkikwento tayo, alam na naman. Out of stock kasi nauubos talaga yung gamit. Hindi. In fair, tinanong ko dun sa pharmacy. Okay. Nagtanong naman kasi diba meron naman silang, yung pharmacy naman, sasabihin naman nila, ma'am, ang meron pong stock nito ay sa ganitong lugar pa. Diba? Ganun naman magtatanong ka eh. So, correct. Kaya ako nasabing out of stock. Yung partner, yung pang sa inhaler, yung pinapatak. Yung ganon. Basta yung pinapatak para lalagay sa inhaler, tapos sisingutin mo na isang ilong, iba na pala. Ibang droga pala. Charot. Diba? Yung ganon. Yung sa nebulizer. Yung sa nebulizer. Oo. Yung pinapatak dun sa nebulizer. Tapos ganyan. Na siya. Mga ilang days lang naman. Kasi ang dami sabay-sabay. Naku, sabi dito pa po sa branch na ito makakabili. Medyo malayo sa amin. Kasi po, ang dami po talaga naghahanap. May ganon. At hindi lang itong panahon na yun, na-experience natin lahat ng pandemic yan. Lahat tayo naghahanap ng vitamin C. Di ba nagkaubusan nga ng alcohol down noon? Oo, mga ganyan. Tsaka itlog. Parang, alam mo, tuwing nag-ano kami, partner na yun, di ba? Quarantine pass, mag-grocery. Parang parang lagi naubos agad yung mga itlog. Alam mo yun? Pampalakas ba talaga si mga itlog? Nanahimik yung mga manok noon. Sabi niya, papahingahin nyo naman kami. Trot, pagod na kami mangitlog. Diba? Ay, nako, pero sa true lalo mga kabisyo, sana po ay walang merong sakit po sa inyong lugar. Totoo. Alam niyo po, health is wealth, napakalumang kasabihan, mapaulit-ulit, pero totoo, no? Na ito po ay tunay na kayamanan. Kasi lahat ng lakad posibleng hindi matuloy kapag merong may sakit, 'di ba? Ano man ang okasyon na kailangan i-celebrate, hindi masi-celebrate kasi merong may sakit, 'di ba? Yung gano'n. Totoo yung simpleng, 'di ba? Aminin natin guilty tayo mga kaibigan, yung simpleng bagay na hindi natin kino-consider pero malaki pala ang magiging impact sa buhay natin. Yung halimbawang nag-i-invest ka sa pagbili ng phone, pinag-iipunan mo 'yan eh. 'Di ba? Yung pinag-iipunan mo yung pagbili ng sapatos sa weekend. Yan. Pinag-iipunan mo yung pang-rebond. Pinag-iipunan mo yung birthday celebration ng anak mo na kailangan bongga. Ang tanong dito, 'di ba? Simple lang yung idea na yun eh. Ang tanong dito mga kaibigan, pinaghahandaan mo ba? 'Di ba yung kalusugan ng pamilya mo, 'di ba ng family members mo? Correct. Na kapag ka may family health emergency, yes, meron dudukutin. Yun yung sinasabi natin. Pero ang laki pala ng impact, no? Ang laki pala ng kawalan noon. Totoo. Kapag hindi ka nag-invest sa bahagi ng buhay mo na yon, ang kalusugan. Correct. Totoo. Napaka-importante, 'di ba? Isipin mo, nakita mo bonggang-bongga yung celebration, ang garang anong motor ng tatay eh. Ay nagkasakit yung anak ka. Wala. 'Di ba? Binenta din yung motor. Oh,
Nagkautang-utang. Yun pa, nagkautang-utang. Totoo yan ha. Oo. Madami po tayong kakilala na akala po natin nakaluluwag-luwag. Okay na okay talaga sila, di ba? Pero nung merong nagkasakit na isang member of the family, naubos din. Yes. Kaya kailangan yan yung alam mo, dito intindihin ng mga tao kasi, alam mo naman, bihira lang naman talaga magkasakit, di ba? Malakas kasi ko ganyan. Yan yung lagi nating iniisip. Pero sa true lalo po, mga kabisyo. Totoo. Di ba? Meron tamaan isa dyan, tapos wala po kayong ipon. Yun na talaga. Walang no? health emergency fund. Yan. Yes. Doon talaga mapupunta dyan. Uubusin ng sakit mo ang perang pinaghirapan mo ng ilang taon. Tama. Sa kailangan talaga nag-aala tayo, nag-i-invest din tayo sa kalusugan ng pamilya, di ba? Correct. Sa kalusugan ng sarili nating pangangatawan. Dapat kilala din natin yung katawan natin Yung alam na natin kung halimbawa, kapag umabot ako ng 2 araw na dire-diretso na magpupuyat ako, sigurado, kabisado ko na yung katawan ko, sisipunin ako. Ganyan. So kung alam mo at sigurado ka sa katawan mo na ganun siya, dapat kabisado mo yung katawan mo, alam mo kung kailan ka magkakasipon, nararamdaman mo tansyado mo na yan Dapat tansyado mo yan di ba? Kasi natatansya mo nga yung saltik ng jowa mo, sarili mong katawan, hindi, di ba? So, dapat ganun. Kung alam mong mabilis kang tamaan ng sakit or lalagnatin kapag 2 araw na magkasunod ka magpupuyat, siguraduhin mo hindi ka magpupuyat ng 2 magkasunod na araw. Tama. Diba? Iiwasan mo na yung magkasunod. Yung mga ganun. Correct. Naku, talaga. Sinasabi po natin na iisa lang talaga ang katawan. Hindi na talaga natin inaasahan kung kailan dadating yung sakit. Promise, kahit, di ba? Maski nga magugulat ka, yung nakakagulat talaga, ang linis-linis sa katawan. Yung alam mo talaga, napaka-metikuloso. Yung talaga nga, yung parang hindi nadampian ng kahit anong klaseng germs. Pero di ba, tinatamaan pa din. Totoo. Mga Walang exemption sa sakit, mga kaibigan. Na darating talaga yung pagkakataon na magkakasakit tayo. Kasi tao lang tayo. Tama. Di ba? Yung katawan natin, napapagod yan. Totoo. Nagkakaroon ng glitch kumbaga. Correct, hindi pwedeng perfectly okay ka all throughout your life. Sana, 'di ba? Wish natin 'yun. Kaya lang hindi Correct ka. Hindi ganoon. Walang exemption kahit mayaman 'di ba? Kahit nakatira sa pinakamalinis na hangin sa lugar nila, correct. magkakasakit at magkakasakit 'yan. At yung sinasabi natin, yung pagkakaroon ng sakit minsan equalizer 'yan. Correct, equalizer Walang talaga. walang pinipiling estado sa buhay. Kapitan ka man, mayor ka man, presidente ka man. 'Di ba? Pag nagkasakit tayo, pare-pareho tayo Totoo. Diba? At nalaman nating lahat 'yan ng pandemic Oo. May mga iba na nakalusot, ibig sabihin kapag may kakilala, nabigyan ng kwarto, pero madami din tayong kakilala na sa gitna ng pandemya, wala nang kakilala kasi kulang na talaga yung mga room sa hospitals. Diba? Totoo yun. Yung mga ganon. Natatandaan ko yun, partner, yung height ng pandemic, tapos sinugod yung anak ko sa hospital. Alam mo yun, parang hindi na malaman kung ang dami, sabay-sabay na dumadating yung mga ambulansya. Tapos, ang natatandaan ko ba doon, partner, kami na yung nagtulak doon sa stretcher na anak ko, papunta doon sa makeshift na emergency room. Kasi kulang na. Kasi kulang na. At wala na magtutulak. Kulang na yung staff. Oo. Yung mga staff kulang na, masyado kasi madaming pasyente, yung iba nagkakasakit pa. Oo, as in parang, correct, yung eksenang yun, hindi ko yung makakalimutan, partner. Kasi para sa akin, emergency din yung aking anak. Pero, yung kung tatansyahin, kung alin yung mga talagang mga emergency, yung isa emergency din kasi inaatake na sa puso. So, yun yung inuna. Kaya kami, promise, buti na lang, kakilala namin, memorize yung yung ospital, alam niyo kung saan dadalhin yung parang, yung makeshift na emergency room. Kasi diba, noon, nung pandemic, mga kabisyo, kung di nyo lang po alam na nag-stay at home lang po talaga kayo, wala kayong kwentong ganyan. Pagka napunta po kayo ng ospital, yung ER, punong-puno. So, dahil puno na siya, maaaring nasa labas na, may mga tent, or di naman kaya sa ibang floor, meron ding ER. Correct. So, yung anak mo, dinala mo sa OR. Yun na nga, buti na nga lang Buti na nga lang talaga. May kasama kami. Kasi kung ako partner, baka madala ko nga sa OR. Litong-lito na ako di ba? Mami, magulat ako yung anak ko, Inooperahan na yung tiyan. Ano sakit ito? May ubo po. May inuubo lang po, ha? Bakit tinanggalan natin ng kidney? Mali. Charot. Siyempre, hindi naman magkakamali yung mga doktor. Diba, ang point ko, buti na lang yung kasama namin, memoryado niya ospital. Kasi totoo lang, ako yun ba, partner? Hindi ko alam
gusto ko siya dadalhin. Oo, diba? Diba? Ganun po. So, ganun ka-equalizer itong mga sakit. Totoo yun. May kakilala ako, makita mo talaga yung lifestyle niya, ang gara ng mga sasakyan at ang dami nilang sasakyan. Tapos, ang gara din ng bahay, nakatira sa magandang subdivision. Nung nagkasakit, nakita kami sa isang clinic partner. Correct. Na parang nakapila din doon yung mga nanay na, alam mo, sakto lang yung buhay, ang bahay, ang estado sa buhay. Yung iba naman, as in talagang hirap na hirap, pero isa rin siya sa mga nakapila at nagpapakonsulta. Diba? Equalizer po ang sakit, mga kaibigan. Totoo. Walang pinipili kahit gaano kakayaman, 'di ba? Kahit nga doktor eh. 'Di ba? Talagang magkakasakit sila. So ingatan natin ang ating katawan. Ayaw po natin nagkakasakit. Pero most importantly, partner, talaga yung patibayan ng prayers at pagalingan ng guardian angels. Mahalaga kasi talaga yun. Totoo kasi sinabi mo, partner, maski doktor, ha? Oo. Madami tayong Hindi naging... rin sila exempted. Oo. Meron tayong kakilala na, ako mismo, partner, kakilala, doktor siya para sa mga cancer patients. Pero siya mismo, hindi niya na-detect sa sarili niya. Nagkaroon din siya. Oo, diba? di mo talaga masabi. Correct. Kaya nga yung sinasabi namin ni partner lagi na one day at a time. Itong araw na binigay sa'yo na okay ka, maayos ka, i-enjoy mo tong araw na ito. 'Di ba? Huwag ka nang magreklamo kung kailangan mong gumising at bumangon. May mga ibang tao hirap silang gumising. Totoo. May mga iba nga hindi na sila gumising eh. Yung mga unexpected, madami tayong naririnig na kwentong ganyan yung mga unexpected na mga nangyari. At lagi pong ganyan, unexpected ang mga pangyayari. Totoo 'yun. Kaya wag tayong mayabang, 'di ba? Minsan may ganun tayo. Mayaman ako, marami akong pera. Ganun parang lasing ba? Ganun yung mga kausap ko, mayayabang. Tumabi kayo, dadaan ako dyan. Excuse me, marami kaming kotse, mayaman ako. Ganyan magsalita, maangas. Nung nagkasakit, yun maamo pa sa pagkakapanganak lang na bibig. Oo, ang kipot-kipot, ang lambot-lambot, di ba? Cotton candy na siya, di ba? Pa-sweet, di ba? Ganon. Ano po diba? kaya pwede kong maging gamot? Dapat po ba na ako mag-worry, mag-panic, Doc? Diba? Pero nung apakayabang. Yan. Tawagin mo si Diba? Pero hindi naman yung mga mayayabang lang na para mga mayayaman yung ganyan eh. Madami sa ating ganyan. Yung mayabang tayo sa sarili natin porque wala tayong nararamdaman. Correct ka. Diba? Pero kapag ka may naramdaman, diba? Magiging kasing lambot na cotton candy. Ingat po tayo mga kabisya. And again, health is wealth. Yes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality product detergent. Isa lang po ang ating katawan, mga kabisyo. Huwag nating hayaan na maabuso ito. Tama. Huwag nating hayaan na masira ito. Yung konting discomfort sa halimbawa sa katawan natin, huwag natin ipagsawalang bahala. Kung nasanay kang masakit ang ulo, huwag mong patagalin na masakit talaga lagi ang ulo mo. Sanay na ako, lang to, ganyan. Marami tayong kwento na narinig na nagsimula sa simpleng sakit ng ulo. Diba? Tapos naging aneurysm pala. Yung mga ganong kwento na nakakagulat. Okay naman siya. Ang sabi niya lang sa akin, masakit yung ulo niya. Pero, diba, bigla na lang natumba. Diba? Yung discomfort sa tiyan, for example. Akala mo, siguro ano lang to dahil sa kinain ko. Diba? Mamaya, meron ka na palang, diba, liver malfunction or diba, kidney mga ganon. Hindi naman kami doktor, pero yung mga ganon sinasabi natin, ito ay perspektibo ng mga taong, diba, gustong ingatan lang yung kalusugan. Hindi naman sa nagmamarunong kami. Ay, bakit doktor kayo ngayong araw na to? Correct. Totoo. Pangangalaga lang sa kalusugan, And then, diba? tsaka based on experience, based din sa kwento ng ibang mga tao. Ganon. Partner, batiin lang natin, sobrang avid listener of the Tambalan. Pwede po bang pabati on air or sa FB Live ng happy birthday? Batiin natin ang happy birthday! Si Mommy Fe Tolentino. Ayan. Mommy Fe Tolentino at sa kanilang mga aso na sina Yuan at Mixo, nakatutok daw sa atin. Yan. Bukas po ang birthday nila pero hindi po kasi namin sila makakasama. Kaya po, advance birthday ko po sa kanilang iyong pagbati at shoutout. Again, happiest birthday, Mommy Fe Tolentino. Enjoy your special day, Mommy Fe. Yes, galing din kay
Faith Tolentino. Nakantabay at shoutout daw, birthday daw ngayon ni Gilbert Rami. Ayan, ng AA Aluminum Glass. Happiest birthday! Yan. Good morning, good morning. Salamat. Morning, morning. Rocket yan eh. Rakitira. Shout out to Pioneer Adhesives Incorporated. Yan. Galing kay Raymark Armada. Watching from Bicol si Jocelyn Molina. Pabati naman kay Maymay Rakuya ng happy birthday. Happy birthday! Jerry Loloy says, kaso lang kabisyo, gustuin man natin na maging healthy. It feels like life is a dead end. Ay, ang nega naman. May nabasa kasi ako na nakaka-aneurysm ang puyat at stress. Kaso, kung hindi ka naman mas-stress at nagpupuyat, wala ka ring pera. Kasi kasama yun sa work. Hindi ka nga namatay sa aneurysm, namatay ka naman sa gutom. Gets ko naman yan, pero it's a balance. Yes. Balanse po yan. Siyempre, totoo yun. Ako naniniwala ako na ang stress at puyat talagang contributory to sakit. Ano yan, parang matik yan. Magkakaroon ka ng sakit kapag lagi kang stress at puyat. At yung stress, hindi mo talaga yan maiiwasan. Ako naniniwala ko hindi mo talaga tunay na maiiwasan yan kasi lagi meron. 'Di ba? Pero, ang pwede mong gawin is yung mindset mo. Oh. 'Di ba? Kasi How diba? you manage the stress. How you manage it. Paano ko siya, parang meron akong isang kakilala na sobrang hindi niya na-realize na sobrang stress niya sa work. Na-realize niya na lang nung minsang nagpirma siya para sa, nakapila siya sa grocery, pipirma siya sa pagbayad sa credit card, hindi niya matandaan yung pirma niya. So, it was her indication na hindi naman siya lasing noon kasi yung una ko tinanong, lasing ka ba, di ba? It was her indication na sobrang na-stress niya. So, minanage niya by actually resigning. Naganap siya ng ibang trabaho na hindi ganun yung level ng stress na ultimo pirma ay makakalimutan. Ako nakakatakot, may ganun pa naman akong pagkakataon. Hindi ko magaya yung pirma ko. Pirma ko ba yan? Hindi ko na maulit yung pirma ko, kaya yung pirma ko ngayon sobrang simple na lang. Hindi ko na maulit yung mga mahabang pirma. May ganyan. City Asia, good morning. Watching us from Hong Kong. Morning, morning. Ang katawan po natin ay iisa lang. So, ingatan po natin yan. Kami na-realize lang din namin to nung malalaki na kami, nung tumanda na kami, na may nararamdaman pa konti-konti, paminsan-minsan. 'Di ba? Pero nung mga bata kami, 'di ba? Mayabang din kami eh. Correct, ako mayabang. Oo, sobrang mga abusuhin ang sarili, walang pakundangang magpuyat, 'di ba? Yung mahil kami humarabas, ganon. Pagdating sa hosting, pera 'yan eh. 'Di ba? Okay lang kahit magpuyat, okay lang kahit mapaos, ang importante kumita tayo. Pero later on in life, ma-realize mo, hindi naman pala ito yung kailangan kong ipaglaban. Ang kailangan kong ingatan yung aking katawan, ang aking kalusugan. So, ang ginagawa namin, totoo naman yung sabi nung Jerry, 'di ba? Syempre kapag hindi mo naman nga ginawa yung puyat o pagod, ikaw naman yung mawala ng pera, 'di ba? Parang ganon. So, ang ginagawa namin, ako namimili na lang ako eh. So, kung alam kong masyadong matindi. Basta yung gano'n, namimili na ako, meron na ako may mga factors na kino-consider. Parang Titimbangin mo na titimbangin, lahat. oo. Noon talaga, strike while the iron is hot here, there, and everywhere. Kahit na, tsaka nagtitingin na rin ako ng presyo. Kung para dun sa presyong yan, mamamatay naman ako, hindi na lang. Hindi na lang, ibibigay ko na lang ito sa mas bata, na kaya niya pa. 'Di ba? Parang mga gano'n. So, yun yung sinasabi natin na ima-manage mo na lang. Kasi hindi mo talaga yan, ako, 'di ba, talagang kung hosting rin lang, gusto ko talaga makapag-host lagi eh. As in, kung pwede nga araw-araw eh, pero hindi eh. Hindi rin kakayanin ng katawan, ng boses, lalamunan, lahat, pagod, puyat, at nakaka-stress din talaga yun. So, managing it. Pipili na lang, 'di ba? Maganda yung sinabi ni sinong artista to? Si Aga Mulak. Maganda yung sinabi niya. Ewan ko kung nabasa mo yung reels na yon.
na parang kahit gaano kayaman, meron siya kamag-anak na sobrang yaman na millionaire, billionaire, pero pagdating talaga ng kamatayan, mag-isa ka na lang eh. Diba? At hindi mo madadala lahat ng mga bagay na meron ka. Diba? So, ang sinasabi niya doon, minsan gigil na gigil tayo sa sa pera, sa papayaman. Well, hindi naman masama 'yon. Diba? Na magkaroon tayo ng sobrang yaman. Kaya lang pag namatay tayo, hindi naman pala talaga natin madadala ito. Totoo yun. Alam naman natin yung idea na yan, kaya lang hindi nagsisink in sa atin eh. Hindi nagsisink in sa puso at isip natin. Pero pag na-realize mo pala yung value ng statement na yun, na ang lahat ng meron ka ngayon ay hindi mo madadala pag namamatay ka. Diba? Oo nga, no? So hindi pala sila yung importante. Diba? So ang sinasabi doon, ang importante, you establish good relationship with people. Correct. Diba? While you are still alive, of course. Diba? Yun yung dapat mong binubuo. Your love for your family, diba? For your friends. Hindi yung, tingnan mo, pagbabalikan mo yung mga panahon na sobrang gigil na gigil ka sa pera, hindi ba't ang dami mong pinalagpas sa pagkakataon na hindi mo nakasama ang loved ones mo? Diba? Yun yung mga bagay na mahalaga. Yes. Kailangan may balance. Yun yung mahalaga doon eh. I mean, hindi naman po tayo anak mayaman. Lahat talagang kakayod tayo eh. At saka kahit mayayaman, kumakayod pa rin talaga ng kumakayod. Yes. Hindi naman sila tumitigil, kaya nga sila mas lalong yumayaman, di ba? Pero ang mahalaga is managing it. Correct. Mahalaga is balancing it. Totoo Yun. Okay, Docs? O siya, exit na po muna kami mga kabisyo. Salamat sa pagtutok this Feel Good Tuesday. Mamaya tayo ulit, banding-banding para sa isa namang kwento na may wagang burna. Babush!